Okay? Good evening, good morning, good afternoon niya. Welcome back sa Unbettable Channel po. O, ayan na, Kim Chu ha. Ang daming mga, tawag dito, mga subscribers natin at mga supporters mo, Kim, na talaga namang may mga personal silang mga ipinahayag hinggil sa relasyon ninyo ni Kim Chu, ni Sian Lim, si Direct Sian Lim, na talaga nakikita ko rin yung mga post niya dito sa kanyang channel sa Instagram. O diba? So anyway, lumipat ka, umupo ka nga muna dyan, Donita. Yan. Itanggalin mo nga muna kasi alisin mo para makaupo ka. Lagay mo doon sa isang upuan. So anyway, so pasensya na mga katimang Bettable ha. So, yun na nga, nagpapahayag sila. Ang daming komentong nabasa ko doon sa aking episode na tungkol kay Kim at saka kay Sian. Lalo na si Sian nga yung nagsasabi ng I am not here to parang i-glorify or to answer questions or parang pinalalabas niya na wala siyang na dapat panugutan or wala siyang wala siyang dapat i-owe sa kanyang mga supporters, sa kanilang supporters ni Kim, lalo na mga nagtatanong ng relasyon nila. Nakakaloka lang. Tapos ang daming nagdagsa ang mga komento. Hindi ko lang mabuksan yung aking isang account, yung Unbettable Channel account, na talaga namang nakakaloka yung mga komento ng mga supporters ni Kim, na talagang in general sinasabi nila na mas mabuti pa nga daw na naghiwalay na or hiwalayan na lang daw ni Kim, kasi parang lumalabas nga lang daw na ginagamit lang ni Sian itong si Kim, na kaya nagkaroon ng pangalan somehow itong si Sian ay dahil kay Kim. May mga ganong komento. So anyway, dahil nga dyan, itong si Kim naman sa kabilang dako, may ano siya, may nakita akong parang cryptic message na pinalabas niya sa isang social media at pinag-uusapan nga na may na pinagpapalagay na naman ng lahat na may kinalaman nga sa kanila, kasi talagang si Kim wala naman talagang, hindi mo naman ma-expect talaga din si Kim na sa kanya manggaling ang mga ganong alam mo yung pagsasalita, lalo pat ang dami-dami niyang pinagkakaabalahan of late. In fact, naanyayahan ako sa isang sa isang event na ganap na nandoon siya para sa paghahandang gagawin niya para sa ngayong kapaskuhan, kasi para may gusto siyang, alam mo yun, gawin sa mga sumusuporta sa kanya. At parang nabubulol-bulol ako pagkatapos mo akong gisingin at mag-vlog tayo nung sa Miss Universe. Pasensya na ulit. Ang dami ko na pasensya! Ito na nga, sige na nga. Kasi inuna natin itong episode kay Kim, no? So anyway, to cut the story short, nagpapakiramdaman yung mga common friends namin na alam mo, kasi si Kim matagal ko nakasama yan sa Faces and Curves. Doon talaga siya na bago siya umalis doon, mga 2 years ago, 3 years ago, ang pandemic, bago mag-pandemic, nagpaalam na siya, nalilipat na siya ng ibang clinic. Naging very close kami niya kasi yung anak ko po na si Niyong, who is 12 turning 13, lagi niyang binibigyan ng pang Jollibee. Alam mo yun, kasi katapat lang ng clinic na Faces and Curves yung Jollibee. So every time nakikita kami doon when Niyong was around mga 5 years old, 7 hanggang siguro mga 8 years old, parang ninang niya yan na nagbibigay. So ang dami namin pinag-uusapan na syempre hindi ko naman, ako po kasi, ako yung klase ng media practitioner, writer, anchor for the longest time sa DZMM at sa iba pang station. At ang dami ko na pong nasulatan mula sa mga tabloid na hanggang ngayon nagsusulat pa rin po ako sa mga broadsheets, mga magazines at iba. Pag ako kasi pinagkatiwalaan ng isang celebrity or personality na pag pinag-usapan namin na off the record, talaga pong ako, talagang wala kayong maririnig sa akin kahit pinag-uusapan na siya or kahit kalat na yang ganyang issue sa media. Diba? Hanggat hindi ako binibigyan ng go signal o pahintulot ng celebrity, hindi talaga ako magto-talk. So during that time na very close pa ang communication namin, pati nga yung kapatid niya na si Cam ay nakakausap ko rin. Ang dami namin mga pinag-uusapan, pinagkukwentuhan. And this was during the time na
na si Gerald Anderson pa yung boyfriend niya. Tapos kung paano siya love na love ni Tita Vanjie, yung nanay ni Gerald. Tapos best of friends pa sila noon ni Maha. Mga ganung chika na alam ko naman na nalaman nyo na rin kasi lumabas na rin naman yan at napag-usapan na rin yan sa iba't ibang media. But of late, may mga common friends din kami syempre na through the years ay nandiyan pa rin na nakakakwentuhan namin at sila nga yung nagbibigay sa amin ng mga impormasyon hinggil sa kung anong meron silang estado ngayon ni Sian. And again, hindi sa amin magsisimula, lalo sa akin dito sa Unbearable Channel kasi pinupuntusan lang po namin or kumaga dinidiscuss lang namin dito kung ano yung nandiyan ng issue at kung paano nagre-react yung mga celebrities. That's the very reason kung bakit sobra kong na-appreciate yung mga supporters ni Kim Chiu dahil talaga namang hayagan din sila kung magbigay sila ng kanilang mga personal na opinion. At yun ang pinag-uusapan natin dito. Hindi para ipakalat, hindi para i-bash si Sian or whatever. Kasi talaga namang may issue. Diba? And doon na lang tayo mag-stick. And this time, iniintay natin si Kim ang eventually magsalita. Dahil sabi ko nga po, meron po kami mga common friends na nakakausap at may mga kinikwentong ganito, tungkol sa kanyang love life, tungkol sa kanyang mga plano sa buhay, tungkol sa kanyang mga hinanakit na syempre pag nagsasalita ka at meron kang dinadamdam, emotional ka. Pero after that, na napag-iisipan mo na after that na siguro medyo humuhupa na yung iyong galit or inis, nakangiti ka na naman, lalo pa si Kim talaga, alam naman natin bungis-ngis. For the longest time sa mga fans at mga supporters ni Kim, makikita nyo po at mapapanood, kahit balikan nyo po yung mga previous podcast ko, talagang sobra akong si Kim sa mga sobra akong sinusuportahan, lalo na nga yung in-endorse siyang mga in-endorse siyang products, may mga activity siyang ginagawa, yung na-interview niya si Bossing Vic, at marami pang iba hanggang sa mga exposure niya sa linlang, na talaga naman tayo ay naman nagpapaka-objective lamang na pag-usapan yung klase ng pag-arte niya, kung paano sinasabi ni Miss Maricel Soriano sa mga panayam na ang dami pa niyang i-improve pero magaling na siya, kung paano minsan nasapawan siya ni Kayla Estrada sa mga eksena because the role calls for it, or yung arte mismo, sabi mismo ni Direk FM Reyes na siyang nag-direct noon, yung talaga ang dapat inilalabas ng karakter. So mga ganong usapan, alam ko naiintindihan ng mga supporters niya kasi talaga namang yun yung topic at saka objective lamang po tayo, hindi tayo nang babash. O kaya ngayon si Kim, sabi ko nga sa inyo, masayang-masaya kasi by next year 2024, kung ang linlang ay napapanood ninyo sa Prime Video lamang, next beginning 2024, mas mapapanood na po ninyo, ilalabas na po uli siya sa Kapamilya Channel, longer version. Meron nga lang precaution na sinabi yung taga-production ng linlang kasi sabi niya, beware lang kasi I'm sure lalong pag-uusapan at mababa si Angie Salvacion kasi dito daw po sa longer version ng linlang na nag-end na nga po siya sa Prime Video, nag-end na, at syempre kaunti lang siguro yung nakanood kasi hindi milyon-milyon na nakanood kasi ang tawag natin dito is nasa Prime Video nga siya, yung mga subscribers naman hindi lahat nakasubscribe sa Prime Video, so lalabas na po siya sa Signal, sa Kapamilya Channel, etc. At nagbigay ng precaution nga na may mga episode daw po na talagang solong-solong makikita at mapapanood natin o kaya ma-highlight si Angie Salvacion, kaya pinaghahandaan na po yan, di ba? Yun ang latest na naano natin. And with regards sa kanila ni Sian, hanggang ngayon po sa pinopodcast po namin ito, at pauwi na si Michelle D mula sa kanyang competition sa Miss Universe, ay hindi pa rin po talaga nagbibigay ng anumang pahayag. And yet, may mga cryptic messages or mga post si Kim na iniuugnay nga po sa kung anong estado ng kanyang puso sa ngayon. Muli, ako ang inyong unbearable, Papa Ambet Nabus. Dito lamang po sa YouTube. Nagpapasalamat po sa lahat mga subscribers at laging nanonood po dito sa aming pagmumuni-muni, pagbibigay ng opinion dito sa Unbearable Channel. Maraming thank you!